Hello guys! Magandang araw po sa ating lahat. So ayan, may 5 bagay na naman po ako sa inyong isi-share. Sana po makakatulong po ito sa inyo. Ito guys ay for educational purposes only. So ayan guys, ito, nangyari na po ito sa aking buhay, sariling buhay namin 3 years ago. So ayan guys, ang 5 bagay na isi-share ko sa inyo. Baka sabihin ninyo guys na ito ay gastos lang yan, hindi naman kinakailangan, hindi naman makakatulong yan sa ngayon. Pero guys, pag nagawa ninyo ito, kahit sa maliit na bagay lang, syempre, makakatulong ito at pasasalamatan mo ang sarili mo dahil ginawa mo ito habang hindi mo pa ito kinakailangan. So, eto guys, una, health insurance. Bakit health insurance? Ang health insurance po, kinakailangan natin ito. Bata ka man, matanda ka man, adult ka man, or whatever your situation in life, kailangan natin yan guys. Dahil tao rin lang tayo, mortal tayong tao, nagkakasakit tayo. So kung mayroon tayong health insurance, may panangga po tayo pag nagkasakit tayo. Hindi tayo natatakot na magpakonsulta sa doktor, hindi tayo natatakot na pupunta sa hospital para magpa-treat habang maaga pa. And then, emergency fund. Bakit emergency fund? Dahil emergency fund guys, pag halimbawa, kagaya ng asawa ko, ako ay tumigil ng 3 buwan para alagaan siya dahil nga nakumato siya, nagkaroon siya ng rupture of aorta. So, syempre na-admit siya. Ang unang-unang nakasave sa kanya, yung aming health insurance. 100% siya covered. So, dinala na lang siya sa hospital. Bahala na ng doktor doon, ginawa nilang lahat. So, hanggang sa ma-save siya. Pero, ang problema ngayon guys, hindi ko mamumove. Yung kung mayroon mang pera yung sa account niya or wala. Kasi ako, wala akong access dahil hindi kami nagpapakailaman ng aming mga accounts. So, pera niya, pera ko. So, ang nangyari, syempre maraming bayarin habang yung aking asawa ay nasa ospital. At ako naman ay wala naman akong sahod dahil tumigil ako ng 3 buwan para alagaan siya. At saka ang aking sick leave ay hindi pa nag-take effect, hindi pa ako nasahuran. 3 buwan ako guys na wala akong sahod. Ano nangyari? Syempre wala akong pera, paano yung mga anak ko, kailangan na nilang dire-diretsong mag-school, paano po namin yung mababayaran, yung kanilang tuition, paano kami makakakain, paano kami makakabili ng aming transportation, o di ba? Yan ang mga bagay-bagay at saka mga insurances kasi binabayaran yan buwan-buwan. At saka syempre yung electric bill, lahat ng bills guys, kailangan mong bayaran yun. Hindi mo pwedeng sabihin na nagkasakit yung breadwinner, wala kang pambayad dahil kung hindi ka makaka-avail ng mga services nila pag hindi mo yun nabayaran. So, kailangan talaga guys, may emergency fund. Ang emergency fund ang nakatulong sa amin dahil nga natuloy-tuloy yung buhay namin kahit na yung breadwinner namin, yung asawa ko ay hindi nagtatrabaho dahil nga nakumatos nga siya. So, ayan guys, syempre, dumating na naman na iisipin mo, long term yan na sakit eh. Kasi nagkaroon siya ng rupture of aorta, nakumatos siya, tapos syempre, 100% na nag-collapse ang kanyang kidney. So, maraming mga treatment and guys at lifetime. So, anong mangyayari? Anong gagawin ko? Ang late-late lang ng sahod ko. Siyempre, umaasa kami sa asawa ko. Anong nangyari? Siyempre, mabuti na lang may emergency fund. Yung emergency fund, ang nakapagtusto sa amin hanggang sa dumating, pinaprocess yung kanyang professional insurance. So, ang professional insurance, guys, depende yun. So, kung ano dineclare mo, magkano ang kinuha mo ng insurance para sa iyong professional insurance. So, yun guys, nakadugtong yun from emergency fund, until na nakakuha siya ng professional niyang insurance. Kasi hindi na siya makapagtrabaho, weak na siya. Hindi niya kaya, kahit sabihin niyang gusto niya magtrabaho, pero mentally, physically, hindi na niya talaga kaya. And then, syempre, yung professional insurance na yun guys, kasi hindi naman gaanong malaking kinuha mo. Syempre, kung ano lang yung kinuha mo, yan ang service na bibigay nila sa iyo, So, ngayon, ang magdudugtong ngayon, magdadagdag ngayon yung guys, yung investments mo. So, yan, kailangan talaga guys, na meron tayong investments. Kahit maliit lang yan, makakatulong talaga yan. Syempre, yung prolong na, yung medication, treatment, habang buhay nga na treatment, saan ka makakakuha ng iyong pagtustos kung wala kang ibang source of income? Oo, nagtatrabaho pa rin ako, pero kung ang sahod ko lang guys, ay hindi talaga pwedeng makabuhay. Ibig sabihin, talagang kahit gaano pa katipid ang gagawin namin, hindi talaga magkakasya kung sahod ko lang ang
aasahan namin. So, pasalamat na lang, merong investment. So, from professional insurance, dinadagdagan ng investments para magiging dire-diretso ang buhay. Kahit hindi naman marangya, at least mabubuhay ka ng tama. At saka, syempre guys, at the end, syempre, kinakailangan mo life insurance. Paano kung papanaw na yung... Hindi naman natin yan, luckily na lang yung asawa ko, meron siyang treatment at medyo unti-unti na siyang nakaka-recover. At saka syempre yung life insurance guys, yan yung very last na talaga. If ever na yung ano tawag nito, yung breadwinner ay talagang papano, at least meron kang life insurance na sasalo na naman uli para sa panibagong dagdag na naman na mga kung anong iniwan sa'yo, kung wala man siyang iniwang utang, at least meron siyang iiwan, another fund na naman yon na pangdagdag para sa inyong pang-araw-araw na buhay habang kayo nabubuhay. So yan lang guys, ang 5 tips ko sa inyo. Kung kakayanin, kailangan mag-umpisa tayo guys. Talaga sa umpisa, health insurance muna kasi kailangan natin treatment muna bago tayo papanaw, di ba? Tapos, yun nga, paunti-unti guys, huwag yung isipin na gastos lang yan. Pero dahil ang gastos lang na yan guys, ay mapupunta talaga yan guys sa iyong future. Talaga. So guys, kung gusto ninyo na magkaroon din ng health, life, at saka investments, sagot na yan guys ng Kaiser. Dahil ang Kaiser, meron siyang 3-in-1 na investment. Kung hindi mo man ngayon magagamit dahil nasa abroad ka, pero gusto mo na in the future meron ka magagamit sa Pilipinas, kasi syempre kung may health insurance tayo sa ibang bansa, hindi ka agad-agad nagtitake effect yan guys. Ang ating health insurance, kailangan ipaprocess pa yan. Pero kung may health insurance tayo sa Pilipinas, pwede munang gamitin natin yon, tsaka na natin magagamit yung ating international health insurance. So, ayan na guys. Kung gusto nyo for further information ng Kaiser, PM lang po kayo or comment down below. So, ayan guys, maraming salamat. Sana nakatulong po ito sa inyo at nakabigay sa inyo ng idea. At kung interesado po kayo, just comment down below. So, ayan guys, maraming salamat. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat at saka hanggang sa susunod.